Hello. Hi. 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 Hello. Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Time check is 10, 11, 20. 11. 11:23. Dito po tayo sa pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Meron po tayong mensahe ngayon. Ang una po, ayon sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 30. Ngayon po, bakit ang ating dakilang Panginoon sa tuwing ay kinakausap siya, ginagamitan niya ng kalinata? Para yung may mga pandinig, makinig man sila, makinig, hindi nila maunawaan. Samantalang yung may mga hindi nakapag-aral, mababa lang ang level ng edukasyon, yun ang nakakaunawa ng mga sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, bigyan natin ng buhay yung sitas. Ganito po ang sinasabi. Sapagkat tulad sa isang na nagkaroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahagi sa kanila ang kanyang mga pag-aaral. Ngayon po, dito po sa unang versikulo, na isang tao na may maraming mga pag-aari, kumbaga, kinakailangan niyang ipagkaloob sa kanyang sariling mga alipin ang tinatawag na pamamahala. Katulad din naman natin na tayo po ay bawat isa sa atin merong kani-kanyang pagtatalaga. Na tinawag tayo sa ganitong pamamaraan. Iba-iba po ang pamamaraan na ginagawa. Diyos po ang nakakaalam niyan. Hindi po tao, hindi rin sarili natin. Sabi nga, manatili kayo sa paraan ng pagkatawag sa inyo. Iba-iba po ang pamamaraan ng pagtawag. Dahil iba-iba rin naman ang sinuko para yung mga tao mapalapit sa Diyos. Iba-ibang sikta, denomination na under ng tinatawag na Christianism. Lahat tayo ay may bahagi doon sa pamamahala. Lahat tayo, kung ano ang kakayahan natin, kung ano yung pinaka-special na kalagayan natin na doon tayo perfectong gumagawa. Kaya na-master natin yun. Yun naman ang ibigay sa atin na tungkulin. Yan po ang isang bagay na kung aralin po natin. Halimbawa, kung mathematician ka, siyempre, ibigay sa yung trabaho, related din sa mathematics. Kung ikaw ay magaling ka sa management, ang ibibigay sa iyo, responsibilidad na mataas. Pangulo, o kaya ikaw ang nangunguna sa lahat. Ikaw ang nagbibigay ng buhay para tumakbo ang isang pamilya, isang kumpanya, barangay man, kung ano man,
ipagkaloob sa atin. Dahil yun ang mastery mo. Doon ka sanay. Kaya kabisado mo na kunting bagay na alam mo agad kung paano mo susolusyonan dahil kabisado. Ayan po. Tuloy natin. Sabi po dito, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento. Ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa ayon sa kanyang kaya. At siya yumaon sa kanyang paglalakad. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Nakadepende po kasi ang biyaya na ibinibigay sa atin sa sariling kakayahan na taglay natin. Dahil po, sumasang-ayon naman talaga yung mga pagkakataon. Diyos po talaga ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Siya po ang gumagawa ng sari-saring paraan na hindi maabot ng pag-iisip ng tao. Halimbawa, sa kalagayan ng ebanghelista, kung ikaw ay malawak ang pag-unawa, madali kang makaintindi, at yung mga binabasa mo, nai-interpret mo ng malalian, ang mabilis, ilalagay ka sa kalagayan ng ebanghelista. Dahil, kumbaga, sabi sa atin yan, gamay na. Kumbaga, sa pangangaral ng salita ng Diyos, kahit na anong ibigay mong sitas, kaya niyang ipaliwanag dahil yun ang special niya. Doon siya, sabi nga, bago pa ipinanganak, yun yung talaga yung taglay natin. Kumbaga ito yung talent na ibinigay sa atin. Kaya, doon ka naman ang tatawagin ng Diyos sa gawain yun. Dahil, kinalakihan mo yung doon ka sanay. Kaya sinabi ko kanina, kung halimbawa, sa loob ng pamilya, bata pa, marunong ng pagkatiwalaan ng magulang, lalo kung wala sila, namamanis na yung mga kapatid, napapakain niya ng tama sa oras, kumbaga, marunong siyang magligpit, kumakalat, bata pa, kumbaga, ang nakasanayan niya, management, kaya mangyayari niya, ibibigay naman sa kanya, yung related doon sa kinalakihan, kinasanayan. Yan po ang mga nangyayari sa totoong buhay. Kasi hindi naman masasabi na ipinanganak ngayon, bukas marunong na. Lahat tayo dumadaan sa proseso, sa bilang. Sabi niya, ang number starts always with number 1. Kaya kinakailangan po kung ano yung, kung mapapansin natin, kung ano yung palagi natin magmula mag-umpisa tayong matuto at masanay at mamaster natin, yun po yung, kung ano yung gawain man na yun, i-relate po doon ng Diyos yung trabaho na angkop doon sa bagay na yun na nakasanayan natin. Dito po, sa aral na ito, yung isang tao, ibinigay niya na yung 3 klaseng talento. May binigyan ng 2, may binigyan ng labis 5, at merong binigyan 1. Tanungin po natin ang ating mga sarili, saan po kaya tayo doon nabibilang? Dahil ang bawat talento na ibibigay sa atin, may sukat po ang bawat isa. Yung isa, 5 binigay, yung isa, 2, yung isa, 1. Ngayon po, kumbaga, siyempre, kinakailangan yung bagay na ipinagkatiwala sa atin na 3 klase kung saan man tayo napapabilang doon, dapat po yun may resulta. Dahil ang palagi natin iisipin, yung nagbigay sa atin.
na baka hanapin yung ibinigay sa atin, saan natin ginamit. Kung halimbawa, tinawag tayo, o start tayo lagi sa, sabihin natin, start tayo bilang ordinary member. Tapos, meron palang tungkulin na ibinigay sa atin. May singil po yan sa pagbabalik ng nagbigay. Kaya kinakailangan po pag-ingatan natin yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Halimbawa, ang biyaya mo tumulong sa kapwa. Hiningiling mo yan. May lumapit sa iyo, magpapahilot, magpapagamot. Pero isang beses, tinanggihan mo dahil sabi mo, pagod ako hindi pwede. Wala pong pagod pagdating sa paglilingkod. Dahil obligasyon po yan. Parang sa barangay po yan. 24 hours pag ginising ka, dapat palagi kang gising kahit pagod na pagod ka na. Ganun po ang responsibilidad. Lalo kung mabigat, halin tulad ng binigyan ng 5 na walang ibang gagawa kundi ikaw lang, kinakailangan umita yung 5 na yun. Kinakailangan merong tubo yun. May mapakinabangan yung nagkatiwala sa atin ng bagay na yan. Kaya po, hindi pwedeng itago. Kinakailangan gamitin. Kinakailangan yung sarili natin, kaya tayo'y nakalagay sa gawain yaon. Handa nating isakripisyo ang pamilya, ang sariling layunin, alang-alang lang doon sa responsibilidad. Yan po yung pinag-uusapan dito. Tuloy natin. Ang tumanggap ng 5 talento, pagka kayo maon, at ipinangalakal niya ang mga yaon. Saysay na kinabang ng 5 pang talento. Ibig sabihin yung kung gaano kalaki yung obligasyon o responsibility na binigay sa atin. Kumbaga, pinerfect niya. 5 yung binigay, ang ibinalik 5 rin. Siyempre, mag-agalak yung nagbigay. Ano pa sabi dito? Tatapwat, sa gayon din parang, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Dinubli rin. Alos kahawig. Tatapwat, ang tumanggap ng 1 ay yumaon at tumukoy sa lupa at tinago ang salapi sa ng kanyang Panginoon. Ngayon po, obserbahan natin yung 3. Meron binigyan ng malaki, meron binigyan ng katamtaman, at meron binigyan ng kaunti. Yung binigyan ng malaki, yung 5, ginamit niya yung lahat ng effort niya, yung lakas niya, yung kung ano mga pumasok sa kanyang pag-isip. Katulad ng binigyan ng 2 para pakinabangan niya yung ibinigay sa kanyang biyaya. Doon sa 5, ito naman yung kumbaga pinagkatiwalaan ng mga malalaking bagay na kinakailangan. Kaya nilagay dyan dahil kumbaga karapat-dapat na dyan sa tungkulin na yan. Hindi ba ka? Katulad na lang halimbawa sa pagpapamilya. Merong pamilya na dahil alam ng Diyos na marunong siya mag-alaga ng bata at napapalaki, bagamat hindi napapatapos ng pag-aaral, binibigyan ng maraming anak. At yung mga minsan, nalilipasan ng gutom, sarili pangalan, paano pabubuhay ng anak. Kaya mangyayari, bigyan ka, tama ka. Pero yung iba naman, nahalos ang inisip, puro na lang kayamanan, walang puwang sa pagpapamilya, kahit isa. Milagro na lang ang magkaroon ng anak na isa. Bakit? Ang purpose lang naman, pangalagaan ang kanyang ari-arian,
Kinakaya yung anak niya, ang mapangasawa, kilala yung ang magulang. Minsan, ginagawa pa nga pampayad doon sa kautangan, yung anak, para lang makasurvive. Lalo-lalo na yung mga malalaking pamilya, yung may mga kumpanya. Kapag pauna sa utang ang kumpanya, para lang hindi siya mawala sa sirkulasyon, kinakailangan niya isakripisyo ang kanyang anak alang-alang lamang na magpatuloy lang ng kanyang kumpanya. Ganun po yun. Kung pag-aralan po natin, nangyayari po yan sa totoong buhay, yung mga talento na yan. Gawin natin. Sabi dito, pagkatapos ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. Ito na po yung dapat natin paghandaan. Na makakaharap na natin yung nagbigay sa atin ng talento. Kaya bago natin iisipin yung pagharap natin doon sa nagkaloob sa atin ng talento, tanungin muna natin ang ating mga sarili, saan kaya tayo doon? Yung binigyan ng malaki, yung binigyan ng katamtaman lang, o yung binigyan ng kaunti na sinasabi dito, isa lang na umabot ang panahon, sinayang yung mga oras o pagkakataon, wala siyang ginawa sa kanyang sarili. Sa kapatiran, parehas din yan. Halimbawa, binigyan ka ng responsibilidad, bagamat bago ka pala, pero marunong ka na rin. Dahil karapat-dapat ka, ilalagay kang pangulo. Katulad niya ang tumanggap ng malaki. Yung katamtaman, meron kang talent, kumanta, sinishare mo naman yung boses mo. Gusto mo mag-develop. Ibig sabihin yan, tamang-tama lang. Hindi ka naman naglilit sa pagkanta o pag-prayer, pero nandun ka sa grupo. Kung pagkakatamtaman lang. Pero yung binigyan ng isa, marunong naman siya mag-ebanghelyo, ayaw niya magsalita. Marunong naman siya umawit, tinatago lang ang boses. Ito yung sinasabi na itinago, ibinaon, wala siyang ginawa. Marunong naman siyang kumanta, pero ayaw niya lang ma-expose, ayaw makita, ayaw malaman ng iba na marunong siyang kumanta. Yung delivery niya ng pagsasalita, madaling maunawaan, pero ayaw niya. Kumbaga, ito yung mga tao na, kumbaga, walang pagpapahalaga doon sa nagbigay sa atin ng mga talento na yan. Kasi po pinag-usapan dito, talent. Kung anong ang taglay ng bawat isa sa atin. Kaya, doon natin malalaman kapag tinanong natin ang ating mga sarili, ano kaya ako sa harapan ng nagbigay sa akin ng talento? Meron bang pakikinabangin sa akin sa binigay niyang talent, taglay ko? O baka magiging katulad lang ako doon sa huli na meron nag-iisa na nga lang, wala nang iba, ayaw pag gawin. Halimbawa, ang pinakatalit ko lang naman, meron kang kakayahan mag-donate, maging donor, para ang ebanghelyo magpatuloy, iayaw mo pang dukutin sa pusa mo at ibigay sa simbahan. Hinahatulan mo pa baka kung saan gamitin. Ang nangyayari niyan, magiging katulad tayo doon sa itinago lang yung talento, taglay natin na ayaw nating mabulgar at malaman ng lahat. Pero taglay natin yun mula nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga ina. Sabi dito, at ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito, ako'y naginabang ng 5 pang talento. Kung tayo po ang binigyan ng malaking responsibilidad,
malakas nating sasabihin na gawa ko po. Paano kung sa loob ng templo o simbahan ang pinag-uusapan? Siyempre, proud ka dahil nagtagumpay ka. Yung swak na trabaho, na taglay mo nung bata pa, angkop sa'yo, yun ang ibinigay sa'yo. Maipagmamalaki mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos na gawa ko. Proud ako. Ano naman sa isa? Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Ibig sabihin ko pala, kapag yun na-multiply natin, kahit times 2 lang, ang isang bagay na talento na ibinigay sa atin. Ang tawag na sa atin, tapat na alipin. Dahil may takot siya na hindi niya masusuway yung taglay na ibinigay sa atin. Ano ang magiging ganti doon sa taong yaon? Sabi dito, nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kumbaga, yung kagalakan ng Panginoon, damay siya. Dahil nagtagumpay siya sa tungkuling ipinagkalob sa kanya na naganap niya. Kaya tinawag siya tapat na alipin at sa katapatan yun, merong ibinigay sa kanya na regalo. Kumbaga, ang pakikipamayan pala natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Maliit na bagay lang naman pala yung binibigay sa atin. Meron pang mas malaki na ibibigay sa atin. Halimbawa na lang sa Pangulo, kung maliit lang na grupo at na-manage mo naman ang ayos, meron pang mas malaki na darating. Diyos na po ang nakakaalam nun. Kaya nasa atin po ang sipag, determinasyon, at pagpapahalaga sa bawat isa para yung bagay na ipinagkatiwala sa atin, sabihin na natin, mahirap. Sa umpisa lang naman mahirap, pero kapag kamay na kamay mo na, hindi na po siya mahirap. Kaya, kung gusto natin, yung ibinigay sa atin, maging proud yung nagbigay sa atin, kinakailangan maging proud din tayong sabihin sa Kanya na nagawa ko, Lord, yung ibinigay mo sa akin. Paano kung halimbawa, Lord, ibinigyan mo ako ng 10 anak. Napalaki ko siya ng ayos. Lahat buhay. Hindi ba ka proud ka dapat sasabihin mo yan sa harapan ng Diyos? Dahil ginampanan mo. Hindi na nga nahirapan dahil kung pagalinya mo yan magmarunong ka, maalalahanin ka sa mga bata, sa mga anak. Talagang nandun na yung quality. Sabi nga, na kaya mo yung mga malalaking bagay. Yan na po yung kahalintulad doon sa unang pinagkalooban ng talento, yung ang bilang 5 na tumubo pa ng isa pang 5. Times 2. Lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Alas parehas din. Nag-multiply lang times 2. Kaso, pupunti lang yung sa kanya, 2 lang. May pagkakaiba po yung malaki sa katamtaman lang. Anong sabi sa kanya? Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kung mapansin po natin, yung tumanggap ng 5 at 2, parehas lang po ang reward. Parehas lang. Ngayon, dako tayo dito sa huli.
At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-ani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito nasa iyo ang iyong sarili. Ano po ang ginawa ng pangatlo? Itinago niya sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, oras nung tinawag siya, halimbawa na lang sa atin, sa paglilingkod sa simbahan o templo. Tinawag tayo, halimbawa, dekada na yung lumipas na ako. Pero, wala kang ginawang improvement. Hanggang ngayon, ordinary member pa rin. Ibig sabihin niya, ibinaon lang natin sa lupa. Ang lupa na yan, tayo po yun. Dahil galing tayo sa alabok. Kumbaga, yung sinabi ko kanina, marunong ka naman magkanta, hindi ka talaga kahit minsan kumanta. Marunong ka naman magpahayag ng ibang mas malinaw ka, pero kahit minsan hindi ka talaga nag-ibang. Kaya, halimbawa, marunong ka naman maghilot, pero minsan, hindi ka nga humawak kahit kamag-anak mo pa yan kapatid na magpahilot sa iyong nahihirapan. Ibig sabihin, matigas ang loob. Hinatulan pa yung nagbigay. Dibaga, alam ko na ikaw ay isang tao na gumagapa sa hindi mo hinasikan, nag-aanin sa hindi mo sinabuka. Kung hinatulan pa yung nagbigay. Dapat po hindi ganun. Kundi, kasi po ganito yan, sa oras na ang isang bagay ipinigay sa atin, kinakailangan natin yung pagyabungin, palaguin, i-multiply, paramihin. Isang bagay po yun na dapat palaging maghahari sa tao, yung pagpapahalaga, kahit maliit man yan, katamtaman man yan, o malaking bagay na ibinigay sa atin, dapat pagyayamanin po natin. Kaya tayo binigyan ng pagkakataong mabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Dahil may layunin, may purpose ng Diyos. Ilalagay ka sa isang bagay na kung saan ka komportable na hindi ka mahihirapan. Diyos po ang nag-iisip niya. Kaso, kapag umiral ang pride o kataasan ng pag-iisip, na nagpapalagay sa sarili na magaling siya, pero ayaw namang sumunod. Ayaw magpasakop dahil umiiral pa rin ang pride. Nahihiya ako, hindi, sintonado ako eh. Ayaw ko mag-ibanghiyo dahil baka kung saan papunta na ating sasabihin. Nagre-reklamo kasi. Ang unang iniisip palagi, resulta. Hindi pa nga krinay. Ano kung subukan muna natin? Ayabungin natin yung kakayahan na meron tayong taglay. Doon natin makikita. Magiging proud din tayo. Baka mapabilang tayo doon sa tumanggap ng dalawa. Kahit hanggang doon lang na proud ka na gawa mo. Dahil doon ka komportable. Yun talaga yung pinakalinya na sanay ka sa bagay na yun. Kaya kung mapapansin po natin, hindi pa marami sa atin ang mga nagsasariling pusa na makarating doon sa isang obligasyon na gusto natin. Halimbawa, gusto natin mga evangelista, kadaan tayo sa proseso. Pero, meron talaga yung mga nakatakda
na kahit hindi man niya ini, nasa kalagayan niya na talaga yung isang bagay dahil doon siya karapat-dapat. Halimbawa sa evangelista, hindi mo hiningi, pero taglay mo na yung inunsakra lang ng Espiritu nung ikaw ay naputungan. Sabi nga, wag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. Ibig sabihin, nandiyan na yan. Ano na lang, ipuponsakra na lang para alam natin na meron pala tayo ng katangian na yun, kakayahan. Kaya, ito na yung pamamaraan na gagamitin naman ng Diyos. Ay siyempre, yung experience na ipinagdana sa atin mula nung maliit pa tayo, magagamit natin yung pinaka pamamaraan para yung Ebanghelyo na naging Ebanghelista tayo, mas madaling nauunawan dahil galing tayo sa mababa. Kumbaga, parang kahit hindi mo pinag-aralan ng gusto o sineryoso yung pagbabasa ng mga sitos, pero kabisado mo siya ipagdaan. Dahil pinagdaanan mo siya sa totoong buhay. Ano po yun? Ngayon, ano ngayon ang mangyayari doon sa walang ginawa? Sabi dito, ngayon pala'y, ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipag-alakal ng salapi. Hindi naman pala kaya o ayaw talagang gawin. Dapat ibinigay mo na lang sa iba. Dahil sayang. Sayang yung pagkakataon. Lumipas lang ang panahon, walang nangyari. Yan ang magiging, ang sasabihin na nagbigay sa atin. Sabi dito, at sa aking, kung ibinigay mo na sana sa nagsipangalakat ang sa aking pagdating, ay tinanggap ko sana ang kanang akin. Pati ng pakinabang. Yung ay balik lang natin yung puhunan at pati yung tubo. Kaso walang aksyon. Walang result. Ano mangyayari? Wala. Sayang. Nakapag-isip kung kailan ugod-ugod na. Kaya habang malakas pa tayo, kinakailangan po gawin na natin yung mga bagay na itinagda ng Diyos sa atin. Anong sabi dito? Alisin nga ninyo sa Kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. Dahil alam ng nagbibigay na kaya niya pang palaguin yung isa. Yung 5, naging 5. Nadagdagan pa ng 5, naging 10. Siyempre pa, yung 5 nga, naduble niya. Yung isa pa kaya hindi niya maduble. Yung isa gawin niya 2. Yung 2 gawin niya 4. At mas lalo pang mapalaki yan. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan na dapat yung nagbigay ng isang biyaya na taglay natin sa ngayon. Dapat meron siyang makuhang resulta. May bumalik sa kanya at meron pang dilensya o tubo. Kumbaga, ang kasanayan mo naman pala ay mag-recruit. Marunong ka naman magpaliwan. Mag-member ka na lang. Isanay ka pala doon. At least, nakahikayat ka ng isang kaluluwa. Kahit simpleng pang-uusap lang. Meron nga niya nagbibiro, iba sa atin. Hindi naman sa member, pero palagi siya naghuhugas ng plato, sabi mo ni Paisan doon. Alam mo, hindi ka member, pero ang ginagawa mo, talo mo pa ang member. Hindi pa, parang nakakaano sa loob na pupurihin mo yung isang hindi naman talaga humihingi na maging member siya, pero naging member. Maganda yun sa pandinig nila.
Kaya po, kung dito natin parang kulang ang oras na. Kahit itong sitas pala napakaganda po pinapaliwanag. At ang aliping walang kapuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Yan na nga pagtangis at ang pangangadit ng mga ngipin. Wala na. Kapag nasintensya na, hinanapan na tayo ng balik at wala tayong ginawa, hindi na maibabalik ang nakaraan. Kaya kung ano meron tayong taglay sa panahon ngayon, pagyamanin natin, i-multiply natin. Huwag natin sayangin kahit halimbawa, yung edad natin ngayon, marami pa tayong magagawa. Pwede pang isulsi. Pwede pang mag-umpisa. Dahil may pagkakataon pa, hindi pa naman sinisinisabi. Ang mahirap kung dumating na sa katandaan. Kumbaga, marupok na, mahina na ang katawan. Saka pa mag-iisip, ang tanong, makakasakit pa ba tayo? Hindi na. Kaya ang antayin na lang natin yan, yung pagbuhukok. Sigurado ang pagdurusa. Eh po, meron pa tayo dito isang sitas. Sabi sa 8:12:20, na ano? 1. Ang sabi po, ganito. Siyan lang natin ito. 8:12:20. Sabi po ganito. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Sabi po dito, ang ating dakilang Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Tayo pong mga tao, ang tawag sa atin, ilawan. Kumbaga sa kandila, tayo yung kandila. Siya yung tanglaw. Siya yung ilaw. Tayo yung ilawan. Kumbaga sa bumbilya, tayo yung bumbilya pero yung nagliliwanag siya. Ngayon, kinakailangan yung pagiging isa nating tao. Dapat nakikita ng ating kapwa-tao yung ginagawa natin. Siya po kasi ang nagpo-produce niya na may mga bagay na hindi natin kayang gawin. May limitasyon lang kasi tayo. Pero kapag nandyan siya, nagagawa natin. Dahil po, tayo yung ginagamit. Dahil instrumento tayo. Ang Diyos po kasi espiritu. Alangan naman kausapin ng Diyos ang isang tao kung hindi mo idadaan sa iyo na ikaw yung tinawag. Ikaw yung pinili. Diba lahat tayo pinili. Iba-ibang lugar ang pinanggalingan. Diba kanina nagpakilala, iba-ibang lugar ang pinanggalingan. Pinagsama-sama sa isang grupo na tinatawag na Hinduya. Diyos po ang nagtalaga nun. Kaya po, habang tayo ay pinakikinabangan pa bilang isang ilawan, naway magliwanag sa atin sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Yun po yung pinakakailangan makita ng ating kapwa. Hindi pwedeng sabihin, mabuti akong tao, marami akong natulungan. Paano kung may kalakip na sumpat? Mas maigi pa yung kapwa na lang magsalita para sa atin kung ano yung magkakakilanlan sa atin. Kaysa magbuhat ng sariling bangko na magpapuri sa sarili pero may mga kuminto pala. May mga bagay para na kahit maliliit na bagay na hindi pala kung akala natin okay na pero meron pa palang pintas sa ating pamumuhay.
Kaya po yun ang pag-ingatan natin. Tayo yung ilawan, dapat magliwanag. Sabi nga dito sa Galacia, ako'y kasama ng napako sa krus. Galacia 2:19. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon kay Kristo ay binigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa akin. Ibig sabihin, bago na tayo nilalang, na hindi na tayo katulad dati, dapat matampuhin, madamdamin, magagalitin, masuwayin kunti, mas mahaba na ang pagpapasensya, mas mahaba na ang unawa. Ibig sabihin, karapat-dapat tayo na isang ilawan na gagamitin ng Diyos para magliwanag tayo sa harapan ng mga tao. Yun po yung isang bagay na pagkaingatan natin. Kung taglay natin yun, na gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa, dapat palaguin pa natin yun, padamihin natin yun. Dahil habang pinakikinabangan tayo at ginagamit pa ng Diyos para yung kanyang kapangyarihan makarating doon sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan natin. Ituloy lang natin yung huwag tayo manghimagot dahil nakatalaga tayo sa bagay na yun. Sabi nito, sinabi nga sa kanya ng Parisiyo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili. Hindi totoo ang patotoo mo. Sumagot si Jesus at sa kalay sinabi, pagaman ako ay nagpapatotoo sa akin, din ay totoo ang aking patotoo, sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroroon. At dapat, nagsisihatol kayo ayon sa laman, ako'y hindi humahatol sa kaninumang tao. Totoo po, si Kristo po hindi siya humahatol. Halimbawa, ang isang tao magkamali, pababayaan niya na. Ang isang tao ay sumama ang ugali, sumama ang kanyang kinabubuhay, pinababayaan niya na. Pero po sa tao, may mali. Kapag ang isang kapwa gumawa ng mali, talo pa natin si Kristo, inuunahan natin siya sa tungkulin na sa kanya lang. Ang sabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, anumang bagay na ginawa ng isang kapwa, ginala natin yung kapwa kung nakagawa ng mali. Dahil kapag pinatulan natin, inagawa natin ang posisyon ng Diyos. Kaya nga, walang problema sa isang tao ang magkamali. Normal yun. Sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. Kundi ang lahat ay nagkasala. Kahit yung nagpapakunwaring matuwid na siya o mabuti na siya, nagkakasala pa rin. Dahil yun talaga ang nakahula. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya ang nagsasabi sa kanyang sarili na hindi siya nagkakasala ay isang sinungaling. Dahil nakahula sa banal na kasulatan, walang matuwid, walang kahit. Nagkakasala tayo sa dahil sa tukso, dahil sa alitigtigin ng laman. Ang problema, yung kapatid, halimbawa, yung person number 1, nakagawa ng kasalanan. Ang pagtingin ng person number 2, masama na siyang tao. Kapag, kumbaga, ang paghatol po kasi ganito yan. Halimbawa, pagdating kasi sa pagkabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, pwede pang magbago, pwede pang matuwid ang mali. Pero kapag hinatulan mo na hindi ka na talaga magbabago, ibig sabihin, tinapos mo na yung pagkakataon niya na mabago. Yun po yung paghatol. Kumbaga, sa totoong buhay ng realidad sa tao, pag sabing hatol kasi, sinintensyahan mo na siya. Kumbaga,
na final na. Dapat hindi natin sasarahan yung pag-iisip na ganun siya. Dapat mayroon pang pagkakataon na pwede pang mabago. Pwede pa siyang magsisi. Pwede pang magbalik loob sa Diyos. Yun yung isang bagay na dapat na titingnan natin. Lahat tayo'y ilawan. Kaya pwedeng, hindi pa kasi Apostol Pablo, nagpatay siya, nagsasambit nga lang sa pangalan ng dakilang Panginoon. Pinapapatay niya. Sa papaanong paraan? Sa pagpupukol ng bato. Under management niyo, nasa kanyang kamay, ang dugo, sina Esteban, lahat ng mga alagad. Dahil siya mismo ang nagtatawag ng mga magbabato para patayin sila. Kaya nasa kanya mga kamay ang kalagayan na ang kumbaga yung ginawa niyang kamalian doon sa isang tao, sa kanyang kamay sisingilin. Kaya po, ang Diyos po, hindi siya tumitingin sa kung ang tao masama. Kapag naging sisidlang hirang para sa Diyos ang isang tao. Dahil si Apostol Pablo po kasi, matalas ang kanyang pag-iisip. Kumbaga sa argumento, halimbawa sa korte, dahil pareseyo siya, kaya niyang paikot-ikutin. Kaya kung mapansin po natin yung mga sulat ni Apostol Pablo, magaling siyang magpaliwanag. Bakit? Sabi nga sa kasalanan, pag gusto kong gawin, hindi ko magawa. Ang ayaw kong gawin, ginagawa ko. Bakit? Dahil sa kasalanang taglay ko. Kaya ano ang susi? Magsisi. Halimbawa, gusto mo magsimba. Pero, ikot-ikot ka na lang, hindi ka naman nakakaalis, hindi ka nakakasimba, naagaw na lang ng ibang atensyon. Pero ayaw mong gawin na magkasala ka o makasakit ang kalooban ng kapwa. Pero nagawa mo. Dahil yan sa kasalanang nasa atin. Kaya nga, ang pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, ginawang open. Hindi ibig sabihin, pag matuwid ka na talaga. Pwede ka pang subukin para magkasala ulit. Kaya ang pinakaano dyan, purpose lang dito, marunong tayong tumanggap ng pagkakamali. Marunong tayong magsisi. Marunong tayong humingi ng tawad. Yun po yung pinaka-importante. Gabi-gabi, sa bawat oras ng pananalangin natin, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Dahil kasama tayo doon sa ilawan na pinagniningas niya, pinagliliwanag niya. Kasi po ang tao, meron tinatawag niya positive side at negative side. Kapag ang pinansin mo puro negative side, puro pintas, puro mga sita, dapat balansin mo. Meron din yung positive side. Diba, pala absent nito sa pagsimba, malay mo naman meron pala siyang ginagawa doon na kabutihan sa labas na hindi mo nakikita. Tapos hatulan natin, hindi ka pupunta ng templo. Hindi pwede yun. Dahil, halimbawa, hindi ka nga nagsisimba malayo ka nun. Bakit wala bang simbahan doon sa ibang lugar? Tapos hatulan natin. Kaya walang karapatan sa atin na maghatol. Kaya po, titingnan po natin dito, kahit ang ating dakilang Panginoon, nung may nakipag-argumento sa kanya ng mga eskribas at parisiyo. Dahil ang panuntunan kasi ng tao, ang patutuo ng isa, hindi po yan binibilang na patutuo dahil kinakailangan may mag-testify pa na isa. Pero si Kristo, alam niya kung saan sa galing, saan sa pumunta at saan sa babalik. Nababalik ulit sa kanyang Ama. Kumbaga, ang nagtitestify dito, yung Espiritu. Di ba nung bautismuhan siya ng tubig, anong tinig narinig sa kanya na napakinggan ng mga tao?
ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Hindi ba kapatotoo yun? Kaya, kung si Kristo man ay sinasabing Mesiyas o siya ang tagapagligtas, may patotoo ang Espiritu. Hindi ba ganang umakyat sila sa mundo kasama na si Santiago, si Pedro, at si Juan? At nagulat pa nga si Pedro nung makita niya si Elias at saka si Moises. Ano ginawa niya? Ano kay Panginoon, gumawa na lang tayo ng 3 tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Elias, isa kay Moises. Na hindi niya nauunawaan ang kanyang sinasabi. Kumbaga bulalas na lang ng kanyang bibig dahil ganun talaga si Apostol Pedro. Pero anong nangyari? Nagningning, nagliwanag sa paligid nila, nagbagong anyo. Kumbaga napuno yun ng liwanag. Ano nangyari? Meron na naman tinik. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Kaya yung patotoo ng Espiritu na napakinggan ng 3 alagad at ganun din, yung mga nakasaksi ng bautismo si Kristo, yun po yung Ama na nagpapatotoo sa ating dakilang Panginoon. Doon din nakabase yung mga Pariseo na ang patotoo ng isa, hindi binibilang na patotoo. Dapat merong witness. Inakita ko kasi kinakailangan meron pang isa para paniwalaan. Ano pa sabi dito? Nagsisihatol kayo ayon sa laman. Totoo po, iyan ang ginagawa ng tao. Ayon sa laman ang paghatol. Kapag kriminal, ang tingin natin habang buhay ng kriminal. Bakit? Pag binilanggo mo yan, lalo sentensyado, may kaso, tapos dahil kaya siya talaga nakulong dahil ito na yung basa ng paglilitis. Kahit yan matapos siya yung, halimbawa, 5 years lang. Paglabas yan, ang tawag natin yun, criminal pa rin. Anong termino? Ex-con. Big. Hindi na alis yun. Kaya yan po yung nagsisihatol kayo ayon sa laman. Pero si Kristo, ano sabi niya? Oo. Ay sabi niya, ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. O, si Kristo, hindi siya humahatol sa kanino mang tao. Ngayon, hindi ba kasabi, babalik si Kristo, yun na yung paghatol. Ibig sabihin, hindi ngayon may tamang panahon ang paghatol niya. Pero tao, ngayon pa lang naghahatol na. Gumawa ka ng positive, hindi yan mapansin. Gumawa ka ng negative, hahatulan ka na dun sa negative na yun. Na parang masama ka na. Hindi dapat. Ipanalangin na lang natin yung mga tao. Kasi po, iba-iba kasi ang experience araw-araw. Iba-iba ang kalagayan. Huwag nating ilalagay sa ating kamay ang paghuhusga, paghatol sa kapwa, dahil kahit kasi Kristo, hindi niya ginawa ang paghatol. Dahil aantayin niya pa yung sasabihin ng kanyang ama kung kailan yun. Yun na lang ang itinira niya. Alam niya babalik siya, pero hindi niya sinabi yung oras kung panahon kailan siya babalik. Kaya sabi niya, ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Kahit ni isang tao, sa kanino mang tao, hindi po talaga hinatulan ni Kristo. Okay lang siya hatulan. Huwag lang siyang makahatol sa mga tao. Oo, at kung ako yung mahatol, ang hatol ko ay totoo sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Ibig sabihin, tinitestify ng Ama yung paghatol. Kaya, paano tayo hahatulan? Aralin natin. Ang daming mga tao. Paano yung libo-libo nang namatay since year 001 hanggang year 2025? Paano pa yung i-reverse mo yung before Christ saka after death?
paano siya hatulan? Kung ano po kasi yung unawa natin, ano yung pagkakaintindi natin, at napapakinggan natin tungkol sa aral ni Kristo. Halimbawa, hindi mo naman napakinggan na huwag papatay. Pero nakapatay ka, wala kang kasalanan. Maliban lang kung alam mo na yung salitang huwag kang papatay tapos pumatay ka, doon ka hahatulan. Ganun po yun. Hindi mo naman pala, ang pagkakaalam mo, sabi nga, kayo'y magparami at magpalaanakin nung nagkaroon ka ng maraming babae. Nagkaroon ka ng maraming anak. Hindi mo naman alam, wala ka rin kasalanan doon. Kasi po, ang kasalanan, paglabag. Pag wala kang nilalabag, wala kang kasalanan. Kapag walang kasalanan, ibig sabihin, walang batas. Bakit? Sampul na lang, oh. Ano ang sabi kay Eva? Unahin natin si Adan. Sabi ng Diyos kay Adan, lahat pwede mong kainin, maliban dyan sa ipangingilim kong isa. Siyempre si Satanas, tuso. Pag sinabi ng Diyos kay Adam, hindi niya susuwayin yon. Kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng timing. Nung makita ng Diyos na malungkot si Adam, pinatulog ng di kawasan, o inupirahan, kung kinuha yung tadyang, ginawang babae. Ngayon, ipinasa ngayon nung mabuhay na yung babae, ipinasa ngayon ni Adam, kay Eva yung utos. Ito na yung pagkakataon ngayon ni Satanas. Pinakain niya ngayon si Eva. Nagbitbit pa si Eva, pinatikim kay Adam. Kaya, hindi direkta niya mismong kinausap si Adan, kundi idinaan niya kay Eva para lang magkasala. Ibig sabihin, yung utos nalabag, kaya nagkasala. Nasira yung plano ng Diyos na dapat sana habang buhay tayong mamubuhay, pero ang hatol doon, kamatayan. Kaya, mula nung kay Eva o kay Adam hanggang ngayon, ang tao namamatay. Sabi nga, maliban na ang butil, mamatay at mabuhay, maliban na ang butil, mamatay ay hindi siya mabubuhay. Tayo po yun. Maliban na danasin natin ang kamatayan, na maputol ang hininga, hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yan po yung purpose nito. Sabi po dito, oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patutuo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatutuo sa akin din, at ang namang nagsuko sa akin ang nagpapatutuo sa akin. Sa kanya nga'y, kanilang sinasabi sa anaro ng iyong ama, sumagot si Jesus, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking ama. Sinilita niya ang salitang ito sa dating kapanyaman na nagtuturo siya sa templo, at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Kaya kung titingnan po natin dito, sa sinasabi niya dito, makilala lang natin si Kristo para na rin natin nakilala ang Ama. Kahit sabihin na hindi tayo pamilyar sa kalagayan o katayuan ng Ama. Yung pamumuhay lang ni Kristo. Pero, may pagbabatayan din. Kasi, iba po kasi yung kilala natin yung aral niya, kilala natin si Kristo, pero dapat kilala rin tayo ni Kristo. Makikita po yan sa pamumuhay natin. Na nasusunod yung kalooban niya, hindi yung sa atin. Kasi kung sarili nating kalooban, anong gagawin natin ngayon? Magsarap matulog, bakit tayo nagtsatsaga? That's my will. Pero, kalooban ng Diyos, isasakripisyo mo yung pamilya mo, yung oras mo na matulog na sana, napahinga ka na, pero nandito ka. Yan ang sinasabi, thy will be done. Kaya kung titingnan po natin dito, napakalawak kung pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Pag nag-focus tayo, marami po tayong mauunawaan. Lahat po yan nakabatay sa banal na kasulatan. Siguro hanggang dito na lang,
pagkikimaki natin dahil napahaba na. Isang magandang gabi sa ating lahat at naway magtagumpay tayo sa lesson na ito. Salamat at magandang gabi muli. Ang magsabi